Minamahal kong pamilya, minamahal kong kapatid na ngayon ay nakatutok. Sa sandaling ito, dinadalangin ko ng buong puso, ng buong lakas ng aking pananampalataya, na ang bawat bigat, bawat sakit, bawat imposible, bawat kawalan ng pag-asa na nararamdaman mo ngayon ay alisin. Idinadalangin ko na ang pagtangis mo sa dilim ng gabi, ang tahimik mong paghingi ng tulong, ay marinig ngayon ng Diyos at ni Birheng Maria. Dalangin ko na ang isang himalang matagal mo nang hinihiling, isang himalang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay, ay magsimulang magmanifesta sa iyong buhay sa eksaktong sandaling ito. Ramdam ko ang sakit, nakikita ko ang mga luha, at sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan, pinapangako ko sa iyo na ang mensaheng ito ay hindi nagkataon. Ikaw ay ginabayan dito para sa isang dahilan, para sa isang himala. Maligayang pagdating, aking minamahal na kapatid, sa isang sandali na magbabago sa takbo ng iyong kapalaran. Sa gitna ng iyong mga pagsubok, sa gitna ng iyong mga tanong, sa gitna ng mga sinasabi ng mundo na imposible, narito ako upang ibahagi ang isang kapangyarihan na lumalampas sa lahat ng pangunawa ng tao. May isang himalang hinihingi, isang himalang hindi lamang posible, kundi ay itinalaga para sa iyo. Maraming tao ang dumaan sa buhay na may mabibigat na pasanin na para bang wala ng pag-asa. Pakiramdam nila sila lang ang nakakaranas ng ganitong matinding pagsubok na wala nang makakaunawa sa kanilang pinagdadaanan. Ngunit, aking minamahal, hindi ka nag-iisa. Ang bawat pahina ng kasaysayan, ang bawat kwento ng sangkatauhan, ay puno ng mga paghahanap sa himala, ang paghahanap sa isang solusyon na higit sa kakayahan ng tao, isang tugon mula sa langit. At sa paghahanap na iyon, may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw bilang isang bukal ng pag-asa, isang daanan patungo sa mga di pangkaraniwang pangyayari, ang mahal na Birhen ng Lourdes. Ngayon, hindi tayo magsalita lamang tungkol sa isang kasaysayan. Hindi lamang tayo magbabasa ng isang alamat. Ngayon, sisilipin natin ang isang katotohanan na nagpabago ng milyon-milyong buhay, isang katotohanan na nagpapatunay na ang mga himala ay totoo, at na ang panalangin ay may kapangyarihang magbukas ng mga pintuan ng langit. Ang pamagat ng videong ito ay sumasalamin sa hinaing ng maraming puso, isang milagro ang hinihiling. Marahil ito ang sigaw ng iyong kaluluwa ngayon. Marahil ay matagal mo nang dinadalangin ang isang bagay na para sa iba ay walang katuparan. Ngunit ako ay narito bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang pastor na nakikita ang iyong puso at ang iyong mga hangarin, upang sabihin sa iyo na ang iyong paghihintay ay hindi walang kabuluhan. Ang bawat patak ng luha mo, ang bawat buntong hininga mo, ay nakikita at naririnig ng dakilang lumikha. At sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes, may isang landas patungo sa kalutasan. Ang Lourdes, para sa mga hindi pa lubos na nakakaunawa, ay higit pa sa isang maliit na bayan sa paanan ng Pyrenees Mountains sa France. Ito ay isang lugar kung saan nagpatotoo ang langit sa lupa. Ito ay isang lugar kung saan ang pananampalataya at pagdarasal ay nagbigay daan sa mga pangyayari na lumalampas sa lohika at agham. Ito ay isang lugar na saksi sa hindi mabilang na mga pagpapagaling, mga pagbabago at mga himala. At ngayon, dadalhin ko sa iyo ang kapangyarihan ng panalangin iyon, ang kapangyarihan na nagmula sa Lourdes, upang ipasok ito sa iyong sariling buhay. Handang-handa na akong ibahagi ang sikreto ng isang makapangyarihang panalangin, isang panalangin na may kakayahang bumali ng mga kadena, magbigay lunas sa mga karamdaman, at magbukas ng mga daanan kung saan dati ay sarado. Nais kong maunawaan mo na ang panalangin na ibabahagi ko ay hindi lamang mga salita na babasahin. Ito ay isang pamamaraan ng paglapit sa Diyos, isang paraan upang ibuhos ang iyong puso ng may buong pagtitiwala at pananampalataya. Ito ay isang panalangin na ginamit ng mga milyon-milyon at ang mga resulta ay naging kahanga-hanga. Kaya't humanda ka. Handa mo bang buksan ang iyong puso at isip sa posibilidad ng isang himala? Handa ka bang lumakad sa isang landas ng pananampalataya na magdadala sa iyo sa iyong pinakahihiling? Kung ang iyong sagot,
Kung naniniwala ka na mayroon pang pag-asa, kung naniniwala ka na ang Diyos ay nagmamahal at kayang gumawa ng higit pa kaysa sa iyong naiisip, kung gayon ay narito ka sa tamang lugar, sa tamang oras. Ito ang iyong sandali. Ito ang iyong himala. Manatili ka sa akin, sapagkat ang susunod na mga sandali ay magiging kritikal para sa iyong paglalakbay. Bago tayo sumisid sa mismong panalangin, mahalagang maunawaan natin ang konteksto at ang kalaliman ng pagpapakita ng mahal na Birhen sa Lourdes. Noong taong 1858, sa isang liblib na bayan sa Pransya, may isang batang babae na nagngangalang Bernadette Soubirous, isang simple at mahirap na dalagita, ang napili ng langit para sa isang misyon na magpapabago sa mundo. Sa loob ng ilang buwan, 18 beses nagpakita sa kanya ang isang magandang ginang sa isang groto, isang kuweba, sa Masabielle. Sa simula, si Bernadette lamang ang nakakakita sa ginang na ito. Maraming nagdududa, ang ilan ay nangungutya, ngunit ang pananampalataya ni Bernadette ay nanatiling matatag. Ang ginang ay nagsalita sa kanya ng mga salita ng pagmamahal, paghihikayat, at pagtawag sa pagsisisi at panalangin para sa mga makasalanan. Siya ay nagpakilala kalaunan bilang ang Immaculate Conception, o ang malinis na paglilihi, isang doktrinang kakapirma lamang ng simbahan noong panahong iyon. Ang pinakamahalagang aspekto ng mga pagpapakita ay ang utos ng ginang kay Bernadette na hukayin ang lupa sa loob ng groto. Ginawa ito ni Bernadette at mula sa lupa ay lumabas ang isang bukal ng tubig. Ang tubig na ito, sa simula ay maputik, ay luminaw at naging isang malinaw at dalisay na bukal. Hindi ito ordinaryong tubig. Ito ang tubig na nagdala ng hindi mabilang na mga himala. Mula noon, ang bukal na ito ay patuloy na dumadaloy, at ang mga taong naliligo o umiinom mula dito, nang may pananampalataya, ay nakakaranas ng mga kahanga-hangang pagpapagaling. Hindi ito magic. Hindi ito pamahiin. Ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapakita sa pamamagitan ng kanyang mahal na ina, bilang tugon sa pananampalataya at panalangin. Kaya't, ano ang itinuturo sa atin nito? Itinuturo nito na ang Diyos ay nakikinig. Itinuturo nito na ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating mga sakit at karamdaman. At itinuturo nito na ang pananampalataya, gaano man kaliit, ay may kakayahang ilipat ang mga bundok. Ang mahal na Birhen ng Lourdes ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa milyon-milyong nasa desperadong sitwasyon. Ang kanyang mensahe ay simple ngunit malalim, magdasal, magsisi, at manampalataya. Bakit nga ba napakapangyari ng panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes? Una, ito ay isang panalangin na nakabatay sa pagpapakumbaba at pananampalataya. Hindi ito panalangin ng pag-uutos sa Diyos, kundi isang panalangin ng pagsuko at pagtitiwala. Ikalawa, ito ay isang panalangin na may kinalaman sa pamamagitan ni Maria. Bilang ina ni Kristo, si Maria ay may natatanging posisyon sa harap ng Diyos. Hindi siya ang pinagmumulan ng himala, kundi siya ang makapangyarihang tagapamagitan, ang tagapagbigay ng ating mga kahilingan sa kanyang anak, na siyang tanging makapagbibigay ng mga himala. Pangatlo, ang Lourdes ay isang lugar kung saan ang espiritual na enerhiya ay matindi. Sa bawat patak ng tubig, sa bawat paslit na dalangin, sa bawat peregrino na naglalakad sa groto, may isang kolektibong pananampalataya na nagpapalakas sa bawat individual na panalangin. Ngayon, marahil ay iniisip mo, paano ko ito magagamit sa aking buhay? Paano ako magkakaroon ng himala na aking hinihiling? Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang lumapit ng may buong pagpapakumbaba. Kilalanin na ikaw ay nangangailangan ng tulong, na ang iyong sariling lakas ay hindi sapat. Ikalawa, manampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala sa isip, ito ay isang tiwala sa puso na ang Diyos ay may kakayahang gawin ang imposible. Ikatlo, manalangin ng may katapatan at pagtitiyaga. Hindi ito isang panalangin na binibigkas minsan at pagkatapos ay nakalimutan.
Ito ay isang panalangin na patuloy na inuulit na nagmumula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa hanggang sa maramdaman mo ang kapayapaan at katiyakan na ang iyong panalangin ay narinig. Ang pagpili ng mahal na Birhen ng Lourdes bilang tagapamagitan ay hindi nagkataon. Siya ang ina na nagpakita sa isang mahirap na bata, nagdala ng mensahe ng pag-asa sa isang mundo na puno ng sakit. Ang kanyang pagmamahal ay universal, ang kanyang pagtanggap ay walang hangganan. Siya ay naroroon para sa lahat ng kanyang mga anak, lalo na sa mga nagdurusa. Kaya't huwag mag-alinlangan. Huwag mag-atubili. Ang pinto ng kanyang puso ay bukas para sa iyo, at ang kanyang pamamagitan ay makapangyarihan sa harap ng Diyos. Maraming beses sa aking paglalakbay bilang pastor, nakasaksi ako ng mga kwento ng mga taong parang nabaliw na sa paghingi ng himala. Mga taong hinahabol ang bawat anino ng pag-asa, sinubukan ang bawat posibleng paraan, ngunit tila naubusan na ng lakas. Marahil ikaw ay isa sa kanila. Marahil ay nakaramdam ka na ng pagkapagod, ng pagkadismaya, na para bang ang iyong mga dalangin ay lumulutang lamang sa hangin at hindi umaabot sa langit. Ngunit ngayon, nais kong baguhin ang pananaw mo. Nais kong bigyan ka ng isang sariwang pag-asa, isang bagong pamamaraan ng paglapit sa Diyos. Ang panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang personal na paglalakbay ng puso. Ang bawat isa sa inyo na nakikinig sa akin ngayon ay mayroong sariling kiimposible. Para sa ilan, ito ay isang karamdaman na sinabi ng mga doktor na walang lunas. Para sa iba, ito ay isang problemang pinansyal na tila walang katapusan. Para sa marami, ito ay isang sirang relasyon, isang pamilya na nagkakawatak-watak, o isang anak na naliligaw ng landas. Ano man ang iyong iimposible, nais kong malaman mo na mayroong isang panalangin, isang makapangyarihang panalangin na may kakayahang baguhin ang lahat. Ang pananampalataya, kasama ang pamamagitan ng mahal na Birhen, ay lumilikha ng isang puwersa na kayang baligtarin ang anumang sitwasyon. Ngunit paano nga ba ito nangyayari? Paano nagaganap ang mga himala? Hindi ito dahil sa ating sariling merito, o dahil sa perpekto nating pagbigkas ng mga salita. Ito ay dahil sa walang hanggang awa at pagmamahal ng Diyos. Ang mahal na Birhen ng Lourdes ay nagbibigay lamang ng daan, isang tulay sa pagitan ng ating mga kahilingan at ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal bilang ina ay nagiging tulay para sa ating mga dalangin. Siya ay naunawaan ang ating mga pasanin, ang ating mga luha, dahil siya mismo ay dumaan sa mga matinding sakit sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay puno ng habag, at ito ang habag na ito ang nagtutulak sa kanya upang maging ating tagapamagitan. Mahalaga ring tandaan na ang panalangin ay hindi tungkol sa pagkuha ng gusto natin. Ito ay tungkol sa pagsuko ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos, habang ipinipilit ang ating mga kahilingan ng may pananampalataya. Kung minsan, ang milagro ay hindi sa paraang inaasahan natin. Minsan, ang milagro ay ang pagbabago ng ating puso, ang pagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng bagyo, o ang paggabay sa atin sa isang landas na hindi natin inaasahan. Ngunit madalas, ang himala ay ang mismong sagot sa ating mga pagnanais, isang pagpapakita ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan at pagmamahal. Ngayon, aking minamahal, nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento. Isang kwento ng isang taong dumaan sa matinding pagsubok, isang kwento na nagpapatunay sa kapangyarihan ng panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. Ito ay isang kwento na magpapatibay sa iyong pananampalataya at magbibigay sa iyo ng pag-asa. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Mang Ben, isang masipag na karpintero mula sa isang liblib na probinsya sa Pilipinas. Si Mang Ben ay may simpleng buhay, puno ng pagmamahal sa kanyang pamilya at malalim na pananampalataya sa Diyos. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa pagbuo, paggawa ng mga bahay at muebles, at ang kanyang pamilya ay nabubuhay sa pawis ng kanyang noo. Ngunit isang araw, ang lahat ay nagbago. Habang nagtatrabaho sa isang mataas na scaffold, bigla siyang nawalan ng balanse.
Ang pagbagsak ay matindi. Dinala siya sa ospital at ang balita ay nakakapanlumo, malubhang pinsala sa gulugod. Sinabi ng mga doktor na mayroon siyang kumpletong paralisis mula bewang pababa. Hindi na siya makakalakad, hindi na siya makakapagtrabaho. Ang isang tao na ang buhay ay nakasalalay sa paggamit ng kanyang mga kamay at paa ay biglang nawala ng lahat ng kakayahang iyon. Ang pamilya ni Mang Ben, ang kanyang asawa, si Aling Nena, at ang kanilang 3 anak, ay nadurog. Nakita nila ang kanilang haligi ng tahanan, ang kanilang tagapagtaguyod, na ngayon ay nakaratay sa kama, walang pag-asa. Lumipas ang mga buwan, at si Mang Ben ay nanatili sa kanyang kalagayan. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan at ingay ng mga gamit sa pagkakarpintero ay naging tahimik, na puno ng paghinga ng paghihirap at ang tunog ng gulong ng wheelchair. Naubos ang kanilang ipon, nagkaroon sila ng maraming utang, at tila ang kanilang buhay ay unti-unting lumulubog sa isang hukay ng kawalan ng pag-asa. Si Mang Ben, na dating kilala sa kanyang ngiti at masayahing disposisyon, ay unti-unting nawalan ng ningning sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang magtanong sa Diyos, bakit? Bakit ako? Ang kanyang pananampalataya ay sinubok ng matindi. Sa gitna ng kanilang matinding desperasyon, isang matandang kamag-anak ni Aling Nena ang dumalaw. Nakita niya ang kalagayan ng pamilya, at sa kanyang mata ay nakita niya ang matinding pagdurusa. Nena, sabi niya, bakit hindi ninyo subukan ang panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes? Maraming nagpatotoo sa kanyang tulong. Kung imposible sa tao, hindi imposible sa Diyos, lalo na sa pamamagitan ng kanyang mahal na ina. Sa una, nag-alinlangan si Aling Nena. Paulit-ulit na silang nagdasal. Paulit-ulit na silang humingi. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang pagmamahal kay Mang Ben at sa kanyang mga anak, at sa maliit na butil ng pag-asa na naiwan sa kanyang puso, nagpasya siyang subukan. Nag-umpisa si Aling Nena na manalangin ng walang tigil. Gabi-gabi, sa tabi ng kama ni Mang Ben, siya ay lumuhod at bumigkas ng mga panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. Wala siyang akses sa mga modernong materyales, kundi ginamit lamang niya ang mga simpleng dasal na alam niya, at idinagdag ang kanyang sariling mga salita ng matinding pagmamakaawa. Hindi lamang siya ang nagdasal. Ang kanilang mga anak, kahit bata pa, ay sumama sa kanya. Ang kanilang mga kapitbahay at kaibigan, na naantig sa kanilang kalagayan, ay sumali rin sa intercession. Ang buong komunidad ay nagsimulang magkaisa sa panalangin, humihiling ng isang himala para kay Mang Ben. Paulit-ulit nilang sinabi ang mga salitang, Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami, ipagkaloob mo ang aming kahilingan kung ayon sa kalooban ng Diyos. Idinagdag nila ang mga konkretong detalye ng kanilang sitwasyon, ang pagpapagaling sa gulugod ni Mang Ben, ang kakayahan niyang muling makalakad, ang pagbabalik ng kanilang normal na buhay. Isang araw, matapos ang ilang buwan ng walang humpay na panalangin, may kakaibang nangyari. Habang si Mang Ben ay nasa kanyang kama, naramdaman niya ang isang init na kumalat mula sa kanyang mga paa, pataas sa kanyang mga binti. Sa una, inakala niyang panaginip lamang ito, ngunit ang init ay lumakas, at kasama nito ang isang pakiramdam ng kurot na matagal na niyang hindi nararamdaman. Tinawag niya si Aling Nena, at sa pagtataka ng lahat, dahan-dahan, sa harap ng kanilang mga mata, ay nakagalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Hindi makapaniwala si Aling Nena. Nagsimula siyang umiyak, hindi ng lungkot, kundi ng labis na kagalakan. Dali-dali nilang dinala si Mang Ben sa ospital. Ang mga doktor, na dati nang sumuko sa kanyang kaso, ay nagulat. Ang mga test result ay nagpakita ng pagbabago. Ang pinsala sa gulugod, na dati ay sinasabing permanente, ay nagpakita ng mga senyales ng paggaling. Hindi nila maipaliwanag. Wala silang medikal na paliwanag para sa nangyayari. Sa loob ng ilang linggo, si Mang Ben ay nagsimulang gumawa ng physiotherapy.
Mula sa pagiging ganap na paralisado, unti-unti siyang nakatayo, nakapaghawak sa mga barandilya, at pagkatapos, sa tulong ng isang tungkod, siya ay muling nakalakad. Ang kanyang paggaling ay naging isang napakalaking balita sa kanilang komunidad. Ang mga doktor ay nagdokumento ng kanyang kaso bilang isang medical na himala. Hindi nila maipaliwanag kung paano nangyari, ngunit ang katotohanan ay naroroon, si Mang Ben ay gumaling. Ang kwento ni Mang Ben ay nagpapakita ng lakas ng walang humpay na panalangin at ang kapangyarihan ng pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ang kanyang pananampalataya at ang pananampalataya ng kanyang pamilya at komunidad ay hindi nasayang. Ito ay nagbigay daan sa isang himala na nagpabago sa kanilang buhay. Ngayon, si Mang Ben ay muling nagtatrabaho, hindi bilang karpintero, kundi bilang isang tagapagsalita, nagbabahagi ng kanyang kwento ng himala sa iba, at nagpapatotoo sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na patunay na sa Diyos, walang imposible, at ang mahal na Birhen ng Lourdes ay patuloy na nagiging instrumento ng kanyang kapangyarihan. Aking minamahal, ang kwento ni Mang Ben ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang paalala sa bawat isa sa atin na ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala. Ano man ang iyong sitwasyon ngayon, gaano man ito kahirap, mayroong isang paraan upang lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang interbensyon. Hindi ka nag-iisa sa iyong paghahanap ng himala. Milyon-milyong tao sa buong mundo ang naghahanap ng katulad na pagpapagaling, katulad na kaginhawaan. At sa pamamagitan ng panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes, marami ang nakakita ng kanilang mga himala. Kaya't ano ngayon ang kailangan mong gawin? Paano mo sisimulan ang iyong sariling paglalakbay patungo sa himala? Una, magkaroon ng ganap na kapaniwalaan. Ang pagdududa ay pumapatay ng pananampalataya. Kahit na maliit lamang ang iyong pananampalataya sa simula, simulan mo itong alagaan, tulad ng isang maliit na buto na kailangan ng tubig at sikat ng araw upang lumaki. Ikaw ay inanyayahan na manampalataya ng buong puso, na ang Diyos ay may kapangyarihan at intensyon na gawin ang himala sa iyong buhay. Pangalawa, maging tapat sa iyong panalangin. Hindi mo kailangang gumamit ng mga magagarang salita. Ang Diyos ay nakikinig sa puso, hindi sa retorika. Ipahayag ang iyong sakit, ang iyong takot, ang iyong mga pagnanais, ng buong katapatan. Ilahad mo ang bawat detalye ng iyong kalagayan, tulad ng ginawa ni Aling Nena. Sabihin mo ang iyong kahilingan ng malinaw at direkta, ngunit laging may pagpapakumbaba at pagsuko sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, magtiyaga. Hindi lahat ng himala ay nangyayari agad-agad. Kung minsan, kailangan ng oras para sa ating pananampalataya na lumago, para sa ating mga puso na maging handa, at para sa kalooban ng Diyos na magpakita. Huwag kang sumuko kung hindi agad dumating ang sagot. Patuloy na manalangin, patuloy na manampalataya, at patuloy na magtiwala. Tandaan ang kwento ni Mang Ben, kailangan ng mga buwan ng panalangin bago nagpakita ang himala. Ang iyong pagtitiyaga ay isang mahalagang bahagi ng proseso. Pang-apat, gumawa ng praktikal na hakbang kung posible. Kung ang iyong kahilingan ay tungkol sa kalusugan, sundin ang payo ng mga doktor, ngunit patuloy na manalangin. Kung ito ay tungkol sa pinansyal, gumawa ng mga matalinong desisyon, ngunit maniwala na magbibigay ng paraan ang Diyos. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay, at ang gawa na walang pananampalataya ay walang kabuluhan. Ang dalawa ay dapat magkasama. At ngayon, aking minamahal, nais kong gabayan ka sa isang makapangyarihang panalangin sa mahal na Birhen ng Lourdes. Ito ay isang panalangin na sumasaklaw sa mga elemento ng pananampalataya, pagpapakumbaba, pagtitiyaga, at pagtitiwala. Handa ka na bang buksan ang iyong puso at ipahayag ang iyong kahilingan? Ito ay isang sandali ng kapangyarihan, isang sandali ng koneksyon sa langit. Narito ang panalangin ito. Ulitin mo ito ng buong puso, ng buong diwa, kasama ko. Pagsisimula ng makapangyarihang panalangin. O, mahal na Birhen ng Lourdes,
aming pinakamamahal na ina. Sa paanan ng iyong groto, lumalapit kami ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Sa harap ng iyong walang hanggang pag-ibig at habag, inilalatag namin ang aming mga puso. Puno ng mga pasanin, puno ng mga sakit, at puno ng mga kahilingan na tanging ikaw lamang, sa iyong pamamagitan, ang makapagdadala sa iyong anak. Mahal na Birhen ng Lourdes, ikaw na nagpakita kay Santa Bernadette. Nagdala ng mensahe ng pag-asa, pagsisisi at pagpapagaling. Nakikita mo ang aming mga luha, naririnig mo ang aming mga tahimik na panalangin. Kilala mo ang bawat sakit sa aming katawan, bawat karamdaman na nagpapahirap sa aming kaluluwa. Kilala mo ang bawat utang, bawat problema sa aming pamilya, bawat relasyon na nasira. Ikaw na ina ng bawat solusyon, lumalapit kami sa iyo. Ngayon, inilalatag ko sa iyong paanan ang aking, banggitin ang iyong espesipikong kahilingan. Maging detalyado. Halimbawa, matinding sakit sa aking likod na hindi gumagaling, o ang kawalan ng trabaho na nagdudulot ng gutom sa aking pamilya, o ang pagkakawatak-watak ng aking pamilya at ang pagbabalik ng aking anak sa tamang landas. Ulitin ang kahilingan ng may matinding pagnanais, halimbawa, hinihiling ko, mahal na Birhen, na pagalingin ang aking likod, na ibalik ang buo nitong lakas. Hinihiling ko, ina, na buksan ang pintuan ng trabaho para sa akin, na bigyan kami ng sapat na pagkain araw-araw. Hinihiling ko, ina, na pagbuklurin muli ang aming pamilya at gabayan ang aking anak pabalik sa iyong kalinga. Mahal na ina, sa iyong mga kamay ipinagkakatiwala ko ang aking kahilingan. Alisin mo ang anumang pag-aalinlangan sa aking puso. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang ako ay maniwala na walang imposible sa Diyos. Sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, dalhin mo ang aking kahilingan sa paanan ni Jesus. Hilingin mo sa Kanya na tingnan kami ng maihabag. At kung ayon sa Kanyang banal na kalooban, ipagkaloob ang himala na aming hinihiling. O Birhen ng Lourdes, bukal ng pagpapagaling. Hayaan mong dumaloy sa aking buhay ang iyong pagpapala at kapayapaan. Hayaan mong ang iyong banal na tubig ay maghugas ng lahat ng aking kasalanan at sakit. Punuin mo ako ng pag-asa, pag-ibig at isang pananampalatayang hindi natitinag. Nagtitiwala ako sa iyong pagmamahal, nagtitiwala ako sa iyong kapangyarihan. Amen. Pagtatapos ng panalangin, naramdaman mo ba ang kapangyarihan sa iyong puso habang binibigkas ang mga salitang iyon? Iyan ang simula ng iyong himala. Iyan ang pagbubukas ng pintuan sa isang bagong yugto ng iyong buhay. Tandaan, ang panalangin ito ay isang tulay. Huwag kang mag-atubiling ulitin ito araw-araw, gabi-gabi, hanggang sa maramdaman mo ang kapayapaan na dumarating mula sa kaalaman na ang iyong panalangin ay narinig. Ngayon, sa pagtatapos ng mahalagang mensaheng ito, nais kong tiyakin mo na ang paglalakbay mo patungo sa himala ay hindi natatapos dito. Ang bawat sandali na ginugol mo sa pananalangin, sa pagtitiwala, ay nagdadala sa iyo papalapit sa iyong kahilingan. Ang Diyos ay may perpektong timing. Walang naantala sa plano ng Diyos. Ang iyong himala ay darating sa kanyang perpektong panahon. Manatili kang matatag. Manatili kang may pananampalataya. Ngayon, nais kong itatak sa iyong puso ang tatlong hakbang na ito para sa pagkuha ng iyong himala. Una, magkaroon ng di natitinag na pananampalataya. Maniwala ng higit pa kaysa sa iyong nakikita, ng higit pa kaysa sa nararamdaman mo. Ang pananampalataya ang susi na magbubukas ng mga pintuan ng langit. Pangalawa, manalangin ng may katapatan at pagtitiyaga. Ito ang iyong direktang linya sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na ina. Pangatlo, manatili sa kapayapaan. Ang kapayapaan sa gitna ng pagsubok ay isang tanda ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Iwanan ang lahat ng pag-aalala sa Kanya. Aking minamahal na pamilya, hindi ka na kailangang mag-isa sa iyong paghahanap ng himala.
Ang mahal na Birhen ng Lourdes ay naririto, handang mamagitan para sa iyo. Ang Diyos ay naririto, handang magbigay. Ang kailangan mo lamang ay lumapit, humiling at maniwala. Ang bawat isa sa inyo ay may karapatan sa isang himala. Ang bawat isa sa inyo ay karapat-dapat sa pagmamahal at pagpapagaling ng Diyos. Hindi ito nagkataon na ikaw ay naririto ngayon. Ito ay isang banal na appointment. Sa wakas, nais kong makita ang iyong pananampalataya sa pagkilos. Hinihikayat ko kayong lahat, nang may buong pag-asa at pananampalataya, na gawin ang mga sumusunod. Una, isulat ang inyong pinakamalaking kahilingan para sa milagro sa mga komento sa ibaba. Hindi mo kailangang ibigay ang buong detalye, sapat na upang malaman namin na mayroon kang pinagdadaanan. Ito ay isang akto ng pananampalataya at pagsusumamo na makikita ng lahat at magiging isang kolektibong panalangin. Isulat ito ngayon bilang isang deklarasyon ng iyong pananampalataya. Ikalawa, ay like ang video na ito bilang isang propetikong gawa ng pagtanggap ng inyong milagro. Sa bawat pag-like, isipin na tinatanggap mo na ang iyong himala, na ito ay nasa daan na, at nagpapasalamat ka na sa Diyos at sa mahal na Birhen ng Lourdes. Ang pag-like na ito ay hindi lamang isang simpleng pagpindot, ito ay isang pahiwatig sa langit na ikaw ay naniniwala at nagtitiwala. Ikatlo, ibahagi ang video na ito sa kahit 3 hanggang 5 taong kilala mong nangangailangan ng himala sa kanilang buhay. Isipin ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pag-asa, kapag nakita nila ang mensaheng ito. Huwag mong ipagkait sa kanila ang kapangyarihang ito ng pagbabago. Maging isang instrumento ng pag-asa para sa iba. Ang pagbabahagi mo ay maaaring maging simula ng kanilang sariling himala. Huwag kang sumuko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang iyong himala ay malapit na. Patuloy na manalangin, patuloy na manampalataya, at patuloy na magtiwala sa mahal na Birhen ng Lourdes at sa ating makapangyarihang Diyos. Panoorin din ang aming iba pang mga video tungkol sa kapangyarihan ng pasasalamat at ang mga tanda ng pagdating ng sagot sa iyong mga panalangin upang lalo pang lumalim ang iyong pananampalataya. Naway patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay.